Taong 1995, November 2, nagganap ang pinakamalakas na bagyong Rosing. Sa paligid ng malaking lawa, sa baryo ng San Isidro, ay maririnig ang malalakas na sigawan ng mga tao. Humihingi ng tulong. Nagmamakaawa na sila ay mailigtas sa malakas na agos ng tubig. Mula sa tuktok ng bundok, papunta sa lawa, nagmistulang papel ang mga bahay na parang winawalis ng rumaragasang mga putik. Kasunod ang mga naglalakihang katawan ng putol na mga puno na dumagdag pa sa pagwasak ng mga tahanang nakatayo sa gilid ng bundok. Habang ang maliwanag na kidlat na may kasamang dumadagundong na kulog ay sumasabay sa pag-iyak ng isang dalagang nawalan ng pamilya dahil sa baha. Kahit anong pagsusumikap na mailigtas ang mga kapatid at ina, ay wala na lamang nagawa ang babae, kundi ang mahigpit na yumakap sa katawan na nag-iisang punong natitirang matatag na nakatayo laban sa baha. Ang itinuturong dahilan ay ang walang habas na pamumutol ng mga puno sa kabundukan. Ang may kapangyarihan sa batas ang nakikinabang, pero sila ang pinahirapan ng kalikasan. Marami ang kinuhang buhay ng bagyong Rosing, kasama ang mga mahal sa buhay ni Mara. Pagkalipas ng 5 taon, unti-unti nang kinalimutan ng mga tao ang nangyari. Pero hindi si Mara. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya naging isang kapitana ng baryo para mapangalagaan ang kabundukan. Si Kapitana Mara ito! Tumigil kayo! Hindi niyo ako naririnig? Tumigil kayo sa pagpuputol ng puno! Sabi ng tumigil kayo eh! Tumigil kayo! Kapag hindi kayo huminto sa pagpuputol niya ng puno, pagsisisihan niyo to! Ibaba niyo ang kadenang lagari at itaas niyo ang mga kamay niyo! Matitigas talaga ang ulo niyo, ha? Kasama ni Mara ang 5 niyang mga tanod nang sawayin nila ang ilang grupo ng mga kalalakihang nagsisimula na namang magputol ng mga puno sa kabundukan sa pamumuno ng kababaryo niyang si Waldo. Tila walang pakialam ang may 30 taong gulang na si Waldo sa malakas na pagsigaw sa kanya ni Mara. Itinuloy pa rin ito ang ginagawa. Muntik pang mabagsakan ng naputol na puno ang isa sa mga tanod ni Mara. Samantalang isa rin sa pamilya ng binata ang namatay nung kasagsagan ng bagyo nang dahil sa baha. Nilapitan ng may 25 taong gulang na si Mara, si Waldo, na mas lalong pinaingay ang tunog ng power saw. Kilala ang dalaga bilang isang birador ng mga taong namiminsala ng kagubatan. Matapang at maikli rin ang kanyang pasensya sa mga taong kumakalaban sa kanya. Sikat ang dalaga sa husay niyang gumamit ng balisong sa magkabilaan niyang kamay. Ngunit sabi ng iba, kaya raw matapang si Mara ay dahil may malakas na padrinong makakapitan. Isang bagay na hindi alam ng maraming tao, na ito pa nga ang nagiging dahilan ng madalas nilang pag-aaway ng kanyang amang si Mang Aurelio. Talagang wala kayong takot, ha? Tuluyan nang naubos ang pagtitimpi ni Mara. Patalo niyang inatake ng sipa ang muka ni Waldo, kaya't nabitiwan nito ang umaandar na kadenang lagari. Nagulat ang mga tauhan ng lalaki, kaya sinugod ng mga ito ang dalaga. Gumanti sila ng suntok, pero kahit na pagtulungan ng mga tauhan ni Waldo si Mara, ay hindi nila kinaya ang mabilis na pagkilos ng dalaga. Bawat pagtama ng suntok at sipa niya sa katawan ng mga ito ay bumabagsak at tumitihaya rin sa lupa. Kasama ng mga punong pinutol nila, pinigilan niya ang kanyang sarili na wag munang gumamit ng balisong para butasin ang kamay ng mga ito dahil winarningan na siya ng kanyang ama. Kasalanan niyo ito! Pinipilit niyo akong saktan kayo! Ang hilig mo talagang makialam! Makasama! Tumigil muna kayo sa pagpuputol ng puno! Yung mga nakatayo! At takihin niyo ang pakialamerang babaeng to! Bigyan niyo ng leksyon para madala!
Lintik! Ang sakit ng panga ko sa sipa ng babaeng yun ah! Ang ibang mga tauhan ni Waldo ay nagsimula ng lumapit sa kinaroroonan ni Mara. Halata ang pagdadalawang isip na sumugod sa dalagang nakahanda na rin sa pag-atake. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang dalawang balisong sa tagkabilaan niyang kamay. Maging ang kanyang mga tanod ay handa na rin sa laban habang hawak ang mga batuta na gawa sa pinakamatigas na kawayan. Sadyang dumaan sila sa matinding pagsasanay para mabantayan ang kagubatan laban sa mga katulad ni Waldo. Sige! Ano pang hinihintay nyo? Atakihin nyo na! Babae lang yan! Bakit kayo natatakot? Hindi sila natatakot. Alam lang nila kung anong ginagawa ko sa mga taong kumakalaban sa pamumuno ko. Timara na ang unang sumugod para umatake sa dalawang lalaking nasa harapan niya. Paatras ang mga itong humahakbang na parang sinusubukang tumakbo para makatakas. Pero dahil sa mataas na talon ng dalaga, dalawang sipa agad sa mga ito ang tumama sa muka ng mga kalaban. Magkasabay ang dalawang lalaki na bumagsak sa damuhan habang namimilipit sa sakit ng muka. Bumakat ang sapatos ni Mara sa pisngi ng mga ito. Hindi pa nasiyahan ng dalaga. Inakbo niya ang kinaroroonan ni Waldo at ito naman ang kanyang binalingan sa pag-atake. Pagkalapit ni Mara sa kinaroroonan ni Waldo, sinalubong siya nito ng suntok na mabilis namang nailagan ni Mara. Sa pagyuko niya at pagtayo, inasinta niya ng kamao ang panga ni Waldo. Tumalsik ang mapulang likido sa hangin sa lakas ng kamao ng dalaga. Bumagsak sa lupa si Waldo habang nakadapang gumagapang. Pagkatapos ay nilapitan niya ang lalaki at tinungtungan ang likod nito. Magpasalamat kayo at wala akong balak na mambutas ng mga kamay ngayon. Dahil ang gusto ko, sa noon na ninyo tatama ang balisong ko. Sige, alalayan yung tumayo ang inutil ninyong pinuno. Sinulyapan ni Mara ang kanyang mga tanod na pawis na din sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Waldo. Sandali, Mara! Wala kang karapatang pahintuin kami sa ginagawa namin. Bayad ang mga punong ito at may permiso kami kay Mayor. Bakit ka ba nang gugulo dito? Gusto mong masaktan? Galing ang utos kay Gob. Anong permisong pinagsasasabi nyo? Walang karapatan ng sino man na magputol ng mga puno sa bundok na ito. Ako ang nangangalaga sa kabundukang ito, kaya kung gusto nyo pang mabuhay, umalis kayo sa gubat na ito. Tumenya si Mara sa gawin ng kanyang mga tanod para ihanda ang mga lubid na ipanggagapos nila kay Waldo at sa mga tauhan nito. Itali ninyo mga walang ya. Igagala natin sa buong baryo para hindi pa marisa ng iba. Nang tabla naman ito ng hiya sa katawan. Ang kanilang mga gamit, sunugin nyo o di kaya ay itapon ninyo nang hindi na sila umulit. Agad na sumunod ang mga tanod sa utos ni Mara, kaya mas lalong nagwawala sa galit si Waldo, na pilit nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga tanod ng dalaga. Kasama ang iba pang mga tauhan nito ay iginapos din nila na parang mga kalabaw. Kapitana Mara! Naghahanap buhay lang kami! Wala kaming ginagawa masama! Wala nga ba? Hindi nyo ba alam na iligal ang ginagawa nyo? Kapitana! Kay Gob ito! Kay Gov o kung kanino pang Poncio Pilato, sa presinto na kayo magpaliwanag. Sige, hilahin nyo na ito. Ano ba? Bitiwan nyo nga ako! Pagsisisihan nyo tong ginawa nyo sa amin. Matapang ka lang, Mara. Dahil alam mong hindi ka pamabayaan ng ama mong pulis. Pero makikita mo, babayaran lang din siya ni Gob. Itaga mo sa baton sinabi ko, Mara. Mapapahiya ka. Tandaan mo yan. Dahil sa mga narinig, ay nagpantig ang tenga ni Mara. Bigla niyang sinuntok sa labi si Waldo na mas lalong ikinagalit ng lalaki. Matalim siya nitong tinignan na ginantihan naman niya ng nakakalokong ngiti. Ha! Tignan ko lang kung hindi mawala ang tapang mo kapag si Gob na ang kaharap mo. Kapag nalaman to ni Gob at ni Mayor, bukas mawawala ang asim mo. Pwe! Asim. Dala ng matinding inis ni Mara sa pagbabanta ni Waldo.
Sinipa niya ang maselang parte ng katawan nito. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sa ponang kamay nito, ang bahagi ng katawang tinamaan ng sipa ng dalaga. Maging ang pagkulay ubi ng mukha ni Waldo ay pinagtawanan naman ng mga tanod ni Kapitana. Sa bugang pula mo ngayon, wasak ang pagkalalaki mo. Ang kapal ng mukha mong pagbantaan ako para sabihin ko sa'yo, kahit kaharap ko pa ang gov mo, hindi magbabago ang tapang ko. Asim pala ha? Ayan, namnamin mo ang sarap ng asim ko. Muling pinagtawanan ng mga tanod ni Mara si Waldo habang nakahiga pa rin ito sa lupa. Mas lalong bumakas sa mukha ni Waldo ang matinding galit. Itidimanda kita sa pananakit mo sa akin! Kahit kapitana ka pa ng baryong to! Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakakapagbayad sa ginawa mong to sa akin! Walang maniniwala sa'yo. Mga kasama, may nakita ba kayo? May sinaktan ba ako? Humarap si Mara sa mga nakatayo niyang tanod at sabay-sabay ang mga ito sa pagsabing wala silang nakita. Hindi ako natatakot sa'yo. Unahin mo munang lusutan ang kaso mong ito bago ka magbanta sa akin na parang babaeng putak ng putak. Sige, itayo nyo na ang hudas na ito. Alisin na ninyo sa paningin ko dahil baka hindi ako makapagpigil mabutas ko pa ang kamay ng lalaking ito. Katulad ng sinabi ni Mara, iginala ng dalaga ang mga tauhan ni Waldo sa buong baryo. Bagay na hindi naman nagustuhan ng may 70 taong gulang na si Lola Iska. Sa una pa lang ay tutol na ang matanda sa pangingialam niya sa kabundukan. Pero talagang matigas ang ulo niya. Kahit ayaw na ng matanda na masasangkot pa siya sa mga kaguluhang panlalaki, ay siya pa rin ang nasusunod. May dahilan ang galit ni Mara. Ito ay nang mamatay ang kanyang inang si Laura at mga kapatid. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin ang paglubog ng katawan ng mga ito sa maputik na tubig. Hindi rin niya nabigyan ng pagkakataong maiburol ng maayos ang kanilang pamilya dahil nailibing na rin ito sa mga gumuhong lupa. Kapag naaalala ni Mara ang eksenang yon, mas lalo siyang umaapoy sa galit at halos lahat ng mga taong makikita niyang sumisira sa kalikasan ay hindi niya pinaliligtas. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit walang sino man sa mga lalaki ang nagtatangkang ligawan ang dalaga. Takot sila sa maangas na kapitana ng baryo. Ang pinakabatang naging punong barangay ng lugar na yon ay may malupit ding pamamaraan ng pagpaparusa gamit ang balisong na minana pa sa kanyang Lola Iska. Pagdating nila sa presinto, ang galit na mukha ni Mang Aurelio ang bumungad sa kanilang dalawa ni Lola Iska. Hindi siya iniwan ng matanda dahil siguradong mag-aaway na naman silang dalawang mag-ama. Pasuntok sa lamesang napaupo sa bangko ang may 55 taong gulang na si Mang Aurelio. Naniningkit ang mga matang nakatingin kay Mara. Ano ba na naman itong pinaggagawa mo, ha, Mara? Nagpakilala na sa'yo, tinuluyan mo pa rin. Ano ba, Mara? Wala ka na ba talagang ibibigay sa akin kundi sakit ng ulo? Araw-araw mo na lang pinasasakit ang ulo ko. Tay, ginagawa ko lang naman po ang tama. Ano bang mali sa ginawa ko? Nakita nyo naman, wala na talaga silang kinatatakutan. Salita lang ang hawak nila. Wala silang dalang papel na magpapatunay na may permiso sila sa DENR. Wala naman sa memo nyo na kapag nagpakilala sa amin na tauhan sila ni Gob, hindi na namin sila huhulihin. Pambihira ka naman kasi. Sinabi na sa'yo kay Gobernur yun Ngayon ko lamang napatunayan, Tay, na ang gobernador ay may karapatang kumalbo ng mga bundok at hindi dapat hulihin ang sino mang nagpapatupad ng batas. Aba, Mara, baka nakakalimutan mo na ama mo pa rin ako. Hindi ko ho yun nakakalimutan, Tay. Huwag niyo ring kalimutan na pareho tayong may sinumpaang tungkulin. Pero ano bang klaseng batas meron tayo? Bakit kapag matataas na tao ang kasangkot? Bakit parang tayo pa ang mali? Wala na ba tayong karapatang tumablaman lang kahit sa katwiran? Tama naman ang sinasabi ng apo ko. Bakit ka ba nagagalit sa kanya, Aurelio?
Nay, pwede ba? Huwag na muna kayo sumali sa usapan namin. Ipinaiintindi ko lang ho sa anak ko na dapat meron din siyang kinatatakutan. Paano kung magreklamo na naman ang mga taong binugbog niya? Hindi ko na siya may pagtatanggol. Matataas na tao ang sangkot dito. Anong laban ni Mara kay Gobernur na kayang baligtarin ang pangyayari? Baka sa huli, si Mara pa ang makulong niyan. Ginagawa ko lang po, Itay, ang sa tingin ko ay tama. Tapat ako sa tungkuling nakaatang sa balikat ko. Hindi ako natatakot makulong. Wala akong ginagawang masama, Tay. Ibinubuwis ko ang buhay ko para sa taong bayan. Kahit isang hamak lang akong kapitan, kumpara sa matataas na taong sinasabi ninyo. Lalabanan ko sila. Huwag lang maulit ang mga nangyari noon. Mara anak, hindi ko naman inaalis sa'yo na maging tapat ka sa tungkulin mo. Pero dapat, maghinay-hinay ka rin naman. At kilalanin mo mga dapat mong kilalanin. Huwag ka masyadong matapang. Isa lang ang buhay mo, anak. Ikaw na lang ang natitirang mahalagang bagay sa akin. Hindi ko matatanggap kung pati ikaw ay mapahamak. Patawarin mo ko, Tay. Pero alam kong alam nyo rin na kaya may piring sa mata ang simbolo ng katarungan para sa tuwid na hatol. Hindi ko pa rin nakakalimutan na ang naging kapalit ng pagpuputol nila ng puno sa kabundukan ay ang buhay ng aking ina at mga kapatid. Kaya ako naduduwag kayo sa pagtupad nyo sa tungkulin. Ang mabuti pa magbitiw na lang kayo sa serbisyo. Nabigla si Mara nang maramdaman ang malakas na sampal sa kanyang muka. Gumuhit ang sakit sa kanyang pumutok na labi, kasabay ng pag-agos ng dugo sa kanyang baba. Pakiramdam ng dalaga ay biglang uminit at namula ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang paghawak ni Lola Iska sa kanyang balikat at galit na pinagsalitaan si Mang Aurelio. Aurelio, bakit mo sinaktan ang anak mo? Gusto ko lang magising siya sa katotohanan, inay, para malaman niya na ako pa rin ang kanyang ama. Kahit pareho kami na sinumpaan tungkulin, wala pa rin siyang karapatang umasta na siya mas mataas sa akin. Masyado nang tumataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Sana sinampal nyo na rin ang inyong pisngi, Tay. Masyado kayo nagpapahalatang kinakampihan ninyo ang gobernador na yun eh. Hindi kayo patas humatol. Bakit ikaw? Kapitana ka lang, hindi ba? Pakialaman mo lang ang nasasakupan mo. Kaya ko nga po ito ginagawa. Kaya nga po kayo ang pulis, isang hepe ng San Isidro. Ano po ba ang ginagawa ninyo? Mukhang nagpapalaki lang kayo ng tiyan. Ba't talagang... Tama na! Tumigil na kayo, mag-ama pa rin kayo, hindi kayo dapat nag-aaway. Mabuti na lamang pala at sumama ako kay Mara. Dahil kung hindi, baka hindi lang sampal ang aabuti ng apo ko sa'yo, Aurelio. Tara na, umuwi na tayo, apo. Baka gabihin pa tayo sa daan. Wala ka na rin namang magagawa dahil pinalaya nila si Waldo at ang mga kasama niya. Isang pagkakamali ang ginawa ninyong ito, Tay. Talagang isang pagkakamali. Dahil hinayaan kitang gawin ang mga gusto mo. Pinagsisisihan kong tinuruan pa kita kung paanong humawak ng balisong at lumaban. Hindi na kilos siya ng isang babae, kundi kilos ng isang sangganong walang sinasanto. Dahil sa pagpapalaya nyo kay Waldo, mas lalo lamang ninyo akong nilalagay sa panganib. Huwag mo akong sisihin sa nangyari sa'yo. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Matapang ka, di ba? Patunayan mo. Siguro nga'y tama mga kababaryo natin. Na kaya ka matapang dahil inaasahan mo ang pagiging pulis ko. Iniisip mong tutulungan kita. Pwes, nagkakamali ka. Hindi ko kukonsintihin ang mga baluktot mong gawain. Alam ninyong kahit kailan na hindi ako umasa sa inyo. Kaya nga namatay si nanay at ang mga kapatid ko dahil sa kapabayaan ninyo eh. Hindi pagkukonsinti ang ginagawa ninyo, Tay, kundi pagpanig sa mga kaaway ng lipunan. Wala kayong kwentang pulis! Anong sabi mo? Tama na! Itigil nyo na ito! Ibaba mo, Aurelio, ang kamay mong nagtatangkang sumampal ulit sa pisngi ng apo ko! Ano ba kayong mag-ama? Hindi na ba talaga kayo magkakasundo? Isa pa kayo, Nay! Kaya lumalaki ang ulo ng babaeng yan eh. Dahil madalas niyong kinakampihan. Dahil nasa katwiran si Mara, lumalabas na may pinapanigan ka. Sige na, apo, iwanan mo muna kami ni Aurelio.
Mag-uusap muna kami. Hintayin mo na lang ako sa labas. Malalaki ang hakbang ng mga paa na lumabas ng pintuan si Mara. Naiwan si Lola Iska na nakikipag-usap sa kanyang ama. Pagdating niya sa labas ng presinto, ay nakita niyang nakaabang na sa kanya ang pangkat ni Waldo. Katabi ng mga ito, ang kanya namang mga tanod na naghihintay rin sa kanyang paglabas. Humakbang papalapit sa kanya si Waldo at hinarang ang katawan nito sa kanyang daraanan. Pinagtatawanan siyang itinuturo ang pumutok niyang labi na para bang nahuhulaan ito kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng opisina ng ama. Naniningkit ang kanyang mga matang dinukot ang balisong sa kanyang bulsa, saka inilabas niya at ipinakita kay Waldo kung paano niyang paglaruan ang talim bilang pagbabanta sa gagawin niya rito kung sakaling may gawing masama ito sa kanya. Madalas siyang magdala ng balisong dahil marami siyang nakakabangga ng mga illegal logger sa pagganap niya sa kanyang tungkulin at bilang proteksyon sa kanyang sarili. Pero hindi nagpatinag ang lalaki. Ang gusto nito ay makaganti sa ginawa ni Mara. Hoy ikaw, magaling na babae. Ano? E di napanis ang laway mo. Mukhang nasabon ka rin ng airpat mo, no? Hindi ka pa ba luluhod para humingi ng tawad sa amin, ha? Kababae mong tao, kay tapang-tapang mo. Hindi ako lumuluhod sa halimaw. Ah, ganun ha? Hindi agad nakailag si Mara sa unang pag-atake ni Waldo sa kanya. Tumama ang suntok ng lalaki sa kanyang muka, kaya't bumagsak siya sa lupa. Umalma ang mga tanod ng dalaga na lumapit sa kanilang kinaroroonan, pero hinarangan ang mga ito ng mga tauhan ni Waldo na ang ibig sabihin ay huwag makikialam sa away ni Waldo at Mara. Mabilis na napatayo si Mara at gumanti ng pag-atake kay Waldo gamit ang kanyang paa. Tinamaan ito ng sipa sa dibdib. Pagkatapos ay isinilid niya ang balisong sa kanyang bulsa. Muling nagpakawala ng suntok si Mara na tumama naman sa tagiliran at mukha ng lalaki. Kaya si Waldo naman ang bumagsak sa lupa. Agad na nilapitan ni Mara ang nakadapang si Waldo at tinungtungan niya ang mukha nito pahalik sa lupa. Nagulat din ang mga tao sa bilis ng paa ni Mara, kaya hindi sila nakapagsalita sa husay ng dalaga. Dudukutin na sana ulit ni Mara ang dalawa niyang balisong sa kanyang bulsa nang biglang dumating si Mang Dario, ang gobernador sa kanilang lugar. Nagsalita ito para pigilan si Mara sa tangkasa ng pagbutas niya sa palad ni Waldo. Tama na yan! Sa biglang pagsasalita ni Mang Dario, nabaling ang atensyon ni Mara sa matandang kaharap niya. Kaya nakaalis si Waldo sa pagkakatungtong niya ng isang paa sa mukha nito. Mabilis na tumayo ang lalaking dumudugo na ang labi at iniumang ang kamao nito sa mukha niya. Gumanti siya rito ng matalim na tingin. Sige, ituloy mo kung ayaw mong mapabilang ka sa mga binutas ko ang kamay. O di kaya naman, itong maselang parte ng katawan mo. Baka gusto mong butasin ko na rin nang mawala ang kayabangan mo. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking pumapatol sa babae. Tama na yan! Ibaba mo na ang kamay mo kung ayaw mong mapahiya sa harapan ng mga tauhan mo. Babae ang kalaban mo, pero kaya kang pahalikin sa lupa. Sinundan pa ng malalakas na tawa ng mga tanod ni Mara na lalong nagpadilim sa mukha ni Waldo. Lumapit si Mang Dario sa nakatutok pa ring kamao ni Waldo at ang gobernador na mismo ang nagbaba ng kamay ng lalaki. Saka nakangiting hinarap si Mara. Iba ang naramdaman ni Mara nang makaharap niya si Mang Dario. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ng harapan ang sakim na gobernador. Maging ang paraan ng pagkakatitig dito sa kanya, kung titignan niya, ay para itong maamong tupa na walang ginagawang kasamaan. Mara, talaga palang matapang ka. Kung anong ganda ng pangalan mo, ay isang bagsik ng pagkatao mo. Sayang naman ang tapang mo. Kung bulati lang sa sementeryo,
ang makikinabang sa katawan mo. Gov, hindi ho ako mabagsik. Talagang mahina lang ang mga tauhan mo. Kung pagbabanta ang sinasabi nyo, ano pang pinagkaiba nyo sa inutil na si Waldo? Pare-pareho lang kayong mahina. Inutil din ang mga babaeng lumalaban sa hindi nila kaya. Magpasalamat ka at maraming tao sa kagaspangan ng ugali mong yan. Dapat sinibak ko na yan pag bumuka mo. Salamat naman, Gov, nahihiya kayo. Pero konti lang yan. Mahiya kayo sa lahat ng taong bumoto sa inyo. Tigilan nyo na ang pagkalbo sa bundok na kayo lang ang nagtatamasa. Marami ang maghihirap kapag naulit ang mga nangyari noon dito sa San Isidro. Bitayin ka man, kulang pa ang buhay mo sa papatayin mo. Malaswa ang tubo ng bunganga mo, Iya. Kasing laswa ba ng ginagawa nyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalaban ko. Ang sumusunod naman ay kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa'yo at nababayaran nyo, ako ang huling kapitana na puputol sa sungay mo. Magaling, Iya. Pero titiyakin ko sa'yo, naluluhod ka at luluhan ng dugo sa harap ko. Hindi ako lumuluhod sa mga halimaw na kagaya ninyo. Alagang halimaw ako at hindi mo gugustuhin makilala ko dahil baka pagsisiyan mo ang gagawin ko sa'yo. Umaasa akong ito na ang huli nating pagkikita at huwag mo na ulit susubukang kalabanin ako at harangan ang dadaanan ko dahil kung hindi, sasagasaan kita. Hindi ako natatakot sa inyo kaya huwag niyo akong pagbabantaan. Kung halimaw ka, ako ang magsisilbing asin na papaso sa halimaw mong katawan. Tandaan ninyo ang sinasabi ko. Kahit sino ka pa, hindi ako natatakot sa inyo. Pare-pareho lang tayong kumakain ng kanin at nag-iisa ang buhay. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Ako ang magsisilbing anino mo, tandaan mo yan. Kapag hindi mo ipinatigil ang pagkalbo sa bundok, sa susunod, ikaw naman ang kakalbuhin ko. Aba talagang... Oh, ang puso mo, mahal na gobernador. Maraming nakatingin, oh. Maraming nakabantay sa galaw ninyo. Huwag muna kayo maghubad ng maskara. Hayaan ninyong ako ang magtanggal niyan. Mukhang nasagad ang pagtitimpi ni Mang Dario dahil sa katapangang ipinakita ni Mara. Saktong magsasalita pa sana si Mang Dario nang biglang dumating si Lola Iska kasama si Mang Aurelio na nagmamadaling lumapit sa kanilang kinaroroonan. Teka! Pasensya na po kay Gobernador sa mga nasabi po ng aking anak. Ayusin mo ang anak mo, Hepe. Baka hindi ako makapagpigil. Walisin ko kayong dalawa sa serbisyo. Huwag na ito mauulit. Dahil kung hindi nyo rin magugustuhan ang gagawin ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Pakibilisan lang at baka mainip ho ako. Tama na, Mara. Umuwi na tayo. Ayaw pa sanang umalis ni Mara sa harap ni Mang Dario, pero hinila na siya sa kamay ni Lola Iska, papalayo sa grupo ng matanda. Naiwan ng kanyang ama na nakikipag-usap kay Gobernador, habang siya ay pilit na nililingon ang dalawa. Nang mapansin ng dalaga ang pamumutla sa labi ni Lola Iska, ay napilitan na siyang sumunod dito, kasama ang kanyang mga tanod na pinuri ang katapangang ipinakita niya sa harap ni Mang Dario. Ayon sa kanyang mga tanod, ay nakakuha na raw ng katapat ang sakim na gobernador. Malaking insulto raw na isang babae ang naglakas ng loob na kumalaban dito. Pero alam niyang simula pa lang yon ng paghihirap niya sa pagtupad sa tungkulin. Idagdag pa ang mas dumarami niyang kalaban. Sa gubat na sila dumaan para balikan ang mga kagamitang naiwan ni Waldo. Pagdating nila sa lugar ay mabilis silang nagdukal ng lupa para ibaon ang mga kasangkapang pamutol ng puno. Ganito ang ginagawa nila sa mga nakukumpiskang kagamitan. Ilang oras din ang itinagal ng kanilang ginagawa bago nagsimulang maglakad pa uwi sa kani-kanilang mga bahay. Medyo madilim na ang paligid at tanging ang liwanag lang ng bilog na buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa kanilang dinaraanan.
Habang abala sa pagkikwentuhan, ay biglang napapitlag sa paglalakad si Lola Iska, kasabay ng mabahong singaw ng hangin. Bakit po, Lola? Ihanda ninyo ang mga batuta at balisong ninyo, Mara. Bakit nga po? Saka namumutla ang labi ninyo. Kanina pa yan ah. May mga nakamasid sa paligid natin. Mga nilalang na matagal nang nakatira sa gubat na ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpalinga-linga sa paligid si Lola Iska. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Napansin na rin ng mga kasamang tanod ni Mara ang kakaibang galaw ng mga dahon sa paligid. Ang mga mahihinang kaluskos sa lupa na paikot sa kanilang kinatatayuan. Ang mga pag-alulong ng mga ligaw na hayop sa gubat. Kasabay ang mas tumitinding amoy ng nabubulok na laman ng tao. Inihanda nila ang mga armas at naging mabilis ang mga galaw ng kanilang mga mata para masiguradong nakahanda sila sa pagdating ng panganib. Diyos ko, nagsisimula na silang sumalakay. Mukhang nagambala ang kanilang pananahimik. Lola, ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Akma na sanang maglalakad muli si Mara nang isa-isa nang lumabas sa pinagtatago ang mga puno ang naglalakihang mga aso. 10 asong ligaw ang nakapalibot sa kanilang kinatatayuan. Umaangil na parang galit na galit. Tumutulo ang mga laway na nakalabas pa ang mga pangil. Ikinakaskas pa ang unahang paa na parang nakahanda ng umatake. Binalot ng takot ang buong pagkatao ng mga tanod ni Mara. Pero hindi umaalis ang mga ito sa tabi ng dalaga na nakahanda na rin lumaban. Maging si Lola Iska ay hindi rin inaalis ang paningin sa mga asong nakatayo sa kanilang harapan. Lola, bakit ganyan ang mga kinikilos ng mga asong gubat na yan? Hindi sila mga asong gubat, Mara, kundi mga aswang na handang lumapa sa atin. Ano po? Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong pakakagat sa kanila. Mapanganib ang kanilang laway. Isang lason na papatay sa inyo. Ilang saglit pa ay lumabas naman ang isang nilalang na sa tingin ni Mara ay ang pinuno ng mga halimaw. Isang taong aso na may naaagnas na balat. Nakangisi itong may mapupulang mga mata. Itinaas ng nilalang ang kaliwa nitong kamay at sa pagbaba ay magkakasabay na umatake ang mga aso sa kanilang kinaroroonan. Halos pagtig-isahan sila ng mga hayop sa gubat. Si Mara naman ay sinugod niya ang nakatayong pinuno ng mga aswang. Tumalon siya ng mataas habang mahigpit na hawak ang kanyang balisong. Inatake niya ito sa dibdib pero mabilis ang pagkilos ng pinuno. Nakaganti kagad ito ng kagat sa kanyang kaliwang braso kaya nabitiwan niya ang isa niyang balisong. Bumagsak ang kanyang armas sa damuhan at naramdaman niya ang kamao ng aswang sa kanyang sikmura. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa habang sapu-sapo ang sarili niyang tiyan. Nilapitan siya ng pinuno ng mga aswang at padakot sa damit na itinayo siya nito, kasabay ng muling pagkagat nito sa kanyang balikat. Binigwasan niya ng suntok ang mukha ng halimaw, kaya't natanggal ang kagat nito sa balat niya. Nakita ni Mara ang pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat. Lalo siyang nagalit sa ginawa ng aswang. Kaya naman, gumanti ulit siya rito ng saksak pero nahawakan ng pinuno ang kanyang kamay at muli siya nitong kinagat sa braso. Habang sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niyang sugatan na rin ang kanyang mga tanod. Mara! Apo! Bitiwan mo ang apo ko! Mula sa pagkakaluhod ni Mara sa damuhan, dinig na dinig ni Mara ang malakas na sigaw ni Lola Iska nang makita nito ang ginagawa ng pinuno sa kanya. Mabilis ang takbo ng matanda na sinipa nito ang pinuno. Halos gumulong sa damuhan ng halimaw sa lakas ng sipa ni Lola Iska. Isang bagay na ipinagtaka naman niya sa matanda. Paano nitong napatumba ang pinuno sa kabila ng edad nito? Pinanood ni Mara ang naging kilos ng kanyang Lola Iska bago dinampot ng matanda
ang nabitiwan niyang balisong at ito mismo ang sumaksak sa balikat ng halimaw. Umangil na parang nasasaktang aso ang pinunong kumagat sa balikat ni Mara. Pilit nitong inaabot ang nakabaong talim sa laman nito, kasabay ng pagbulwak ng dugo sa sugat nito. Mamatay kang halimaw ka! Sinaktan mo ang apo ko! Ubod lakas na muling ibinaon ni Lola Iska ang kutsilyo sa balikat ng aswang. Napasigaw ang halimaw dahil sa sakit. Ayop ka! Buisit kang matanda ka! Gumanti ng suntok ang pinuno kay Lola Iska. Mabuti na lang at mabilis na nakailag ang matanda at nagawa nitong gumanti muli ng suntok sa aswang. Tangka na sanang muling sasaksakin ni Lola Iska ang pinuno nang bigla na itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Ganon din ang mga nilalang na nasa anyong aso na sumunod rin sa pinuno nila. Ang naiwan ay ang mga tanod ni Mara. Sa kasamaang palad, 3 ang namatay sa kanyang mga tauhan at 2 lang ang natirang buhay at sugatan pa. Mara, apo, may tama ka. Kailangan mong magamot agad. Ang mga kasama ko po muna, Lola, ang tulungan nyo. Sugatan din sila. Pero mas malalim ang mga sugat mo sa katawan. Isa pa, ang mismong pinuno nila ang nakakagat sa'yo. Masyadong delikado para sa'yo. Huwag niyo po akong alalahanin, Lola. Ang mahalaga ay mailigtas sa mga tanod ko. Nasugatan sila ng dahil sa akin. Mabilis na kumilos ang matanda sa utos ni Mara, pero ang kanyang mga tauhan ang mismong nakiusap na unahing gamutin si Mara dahil gasgas lang ang sugat na tinamo nila. Ang mga ito pa nga ang nagtulong-tulong para alalayan si Mara papunta sa bahay ni Lola Iska. Iniwan muna nila pansamantala ang katawan ng mga namatay na tanod habang paika-ika silang naglalakad papunta sa kubo ng matanda. Hindi alam ni Mara na may bahay ang matanda sa gitnang kakahuyan, kaya pagdating nila sa kubo nito ay nagulat siya sa itsura ng loob ng bahay. Gawa yun sa kawayan na may bubong na pawid. Sagana ang bakuran sa mga tanim na halamang gamot. Maraming nagkalat na mga puting bato sa paligid. Alam niyang mabisang pangontra din yon sa mga aswang, kaya naisip niya na marami pa pala siyang hindi alam tungkol sa totoong pagkatao ng matanda. Pagpasok ni Mara sa sala ng bahay, ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng kanyang mga sugat. Tumibok-tibok pa na parang puso. Naramdaman din niya ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata, paninigas ng kanyang katawan at pagtulo ng kanyang laway. Bumagsak siya sa saig na yari sa kawayan habang naririnig niya ang nag-aalalang boses ng kanyang mga tanod. Hindi alam kung ano ang gagawin para makatulong ang mga ito sa matanda. Maging si Lola Iska ay nanginginig din ng katawan dahil sa takot. Panay rin ang paglapat ng palad nito sa kanyang noo dahil sa tumataas na temperatura ng kanyang katawan. Diyos ko, hindi ito maaari. Huwag naman sana. Mara, apo ko, kontrolin mo ang sarili mo. Labanan mo ang sakit, nakikiusap ako. Naririto lang si Lola, hindi kita iiwan. Ang sakit po, Lola. Anong nangyayari sa akin? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mara nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya na gumagapang sa kanyang katawan. Butil-butil na rin ang pawis na lumalabas sa kanyang noo, kaya't maging ang dalawa niyang mga tanod ay natutulalang nakatingin sa namimilipit na dalaga. Nakahiga siya sa saig na hindi mapigilan ang pagkikisay ng kanyang katawan. Naramdaman ni Mara na nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Naging kulay pula yun na nagdudulot naman ng takot sa matanda. Napaupo si Lola Iska sa saig
Bakas sa mga mata ang takot at pag-aalala para sa kanya. Hindi naiintindihan ni Mara kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta ang alam niya lang, para siyang sinisilaban ng buhay. Napansin ni Mara na may kinuha si Lola Iska sa ilalim ng lamesa sa gilid ng upuan. Isang uri ng bilog na garapon na may lamang kulay pulang likido. May mga ilang hibla ng buhok ang nakababad sa likido na kinuha ng matanda at iwinisik-wisik sa kanyang sugat habang bumubulong-bulong itong nakapikit. Bawat pagtama ng buhok sa kanyang sugat ay doble ang sakit na gumuguhit sa kanyang kalamnan. Konting tiis lang, Mara. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Lola, bakit po ganito ang pakiramdam ko? Parang gusto kong kumain ng hilaw na karne. Tumigil ka kung ano-anong pinagsasasabi mo. Baka kung ano pang isipin ng mga tanod mo eh. Epekto lang yan ang kagat ng aswang sa'yo. Binili ng kita kanina na huwag kang magpapakagat sa mga aswang. Pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Sumugod ka pa rin dun pa sa pinakapinuno nila. Nang maramdaman ni Mara ang unti-unting pagkawala ng sakit ng kanyang sugat, saka lang din nawala ang panginginig ng kanyang katawan. Kaya naman, inalalayan siyang muling umupo sa upuang kahoy ni Lola Iska. Maya-maya pa ay dalawa naman niyang tanod ang ginamot ng matanda. Pero napansin niyang hindi ang gamot na nasa garapon ang ginamit ni Lola Iska sa mga tanod, kundi dinikdik na dahon ng artamesa. Pagkatapos na malagyan ni Lola Iska ng benda ang mga sugat ng dalawang tanod, ay muli itong bumalik sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam na ang dalawang tanod kina Lola Iska at Mara. Sinabi ng mga ito na sila na ang mag-aasikaso sa mga namatay nilang kasamahan at ipapaalam na lang kay Mang Aurelio ang mga nangyari kay Mara. Nang umalis ang mga ito sa kanilang harapan, saka lang nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na tanungin si Lola Iska tungkol sa mga napansin niya kanina sa matanda. Lola, hindi pa po kayo nagpapaliwanag sa akin kung ano bang nangyayari. Bakit may ganong mga nilalang na sinasabi ninyong aswang? Ano po ba talaga kayo? Wala sana akong balak na ipaalam sa iyo kung sino ako. Dahil alam kong gagamitin mo lang itong dahilan para mas tumupad sa iyong tungkulin. Dati akong manunugis ng mga aswang kulob. Sila ang umatake sa atin kanina. Matagal na panahon na nang huli silang umatake. Kaya nagulat ako sa bigla nilang pagsulpot sa ating harapan kanina. Aswang kulob? Alam po ba ito ng mga taga-baryo? Saka, anong klaseng mga nilalang ang aswang kulob? Mga nilalang na nakatira sa gubat. Takot sila sa salamin, lalong-lalo na sa mutya ng kabayo. Kahit buhok lang ng kabayo ang gamiting panghampas sa kanila ay manghihina sila at mamamatay. Kumakain sila ng laman loob ng tao at hayop. Kahit ang kapwa aswang nila ay kaya rin nilang kainin. Hindi rin sila takot sa sikat ng araw. Sa halip, ito pa mismo ang nakapagpapagaling sa kanilang mga sugat. Alam din po ba ni tatay ang tungkol sa pagkatao ninyo? Oo, kahit kailan ay hindi ko yun inilihim sa kanya. Kaya lang tutol siya sa ginagawa ko. Kaya minabuti kong itago ang lahat ng kagamitan ko sa kubong ito. Kanina po ay nakita ko kung gaano kayo kalakas makipaglaban. Nagawa po ninyong pabagsakin ng pinuno. Paano niyo po nagawa yon, Lola? Dahil sa suot kong mutya ng kabayo. Itinaas ni Lola Iska ang pang-itaas nitong suot na damit at nakita niya ang isang kulay dilaw na tela na nakatali sa bewang nito. Tinanggal ng matanda ang pagkakabuhol ng tali saka ibinigay kay Mara. Ano po ito, Lola? Ang batong nasa gitna ay ang mutya ng kabayo. Isang mabisang bato na may kapangyarihang kabal o kakayahang hindi pagtalab ng kahit na anong klaseng sandatang tatama sa iyong katawan. Katulad ng baril, itak o kahit na kutsilyo. Subukan mong itali sa iyong bewang ang mutya.
malalaman mo kung ano ang mga kakayahang mababago sa katawan mo. Muling pinagmasdan ni Mara ang telang nasa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinali niya sa kanyang bewang. Hindi halos makapaniwala ang dalaga sa kakaibang liwanag na nakita niya sa suot na mutya. Nawala rin ang kanyang nararamdaman sakit sa sugat. Nagtatakang napatingin siya sa mukha ni Lola Iska. Nakangiti itong nakatingin sa telang nasa bewang ni Mara. Paano naman po kayo, Lola? Hindi po ba magkakaroon ng epekto sa inyong katawan ng pagkawala ng mutya sa inyong bewang? Talagang ipinamamana yan sa mga sunod na lahi ng tagapagbantay. Kung hindi agad namatay ang anak kong si Laura, siya sana ang sunod na magmamana niyan. Sa kalagayan mo ngayon, dapat lang na ikaw na ang mga laga sa mutya, kasama ng 2 mong balisong. Naalala ko po kanina habang nararamdaman ko ang epekto ng kagat ng aswang. Bakit iba ang gamot na ginamit niya sa akin kumpara sa 2 tanod kanina? Syempre, apo kita. Dapat lang na mas mabisa ang gamot na ibibigay ko sa'yo. Tingnan mo naman ang epekto ng gamot na wala agad ang pagkikisay mo. Saka, parang kakaiba po ang nararamdaman ko kanina. Parang nagugutom ako na hindi ko maintindihan. Hindi nga ba't kinagat ka ng aswang? Kaya nararamdaman mo rin kung ano ang nararamdaman nila. Maiba tayo ng usapan. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong sasabihin sa iyong ama ang tungkol sa mutya. Bakit po? Para hindi na madagdagan ang pag-aaway nyo. Hindi pa man halos natatapos magsalita si Lola Iska, ay dumating na si Mang Aurelio. Pawis na pawis ang noo habang namumutla ang labi. May dalang gasera ang kanyang ama na bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Agad itong lumapit sa kanya at sinuri ang mga sugat niya sa katawan. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Mabuti na po, Tay. Ano ba nangyari? Nakita kong katawan ng mga tanod mo. Wakwak ang mga tiyan, butas ang leeg, at naliligo na sa sariling dugo. Maging ang malalaking aso, nakita rin namin katabi ng mga tanod. Inabangan kami sa gubat ng mga aswang kulob. Aswang kulob? Naku po, isa lang ang dapat mong gawin. Mag-ingat ka. Baka ang mga tao rito at mga tanod mo, idamay nila. Sa ngayon, hindi pa sila nagiging agresibo. Hindi magtatagal, ay magiging banta na sila sa kaligtasan ng buong baryo. Pero bakit ako? Kung totoong sa akin sila galit, bakit kailangan pong idamay nila mga tanod ko? Dahil kakampi mo sila, Mara. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na meron palang aswang na gumagala sa baryong ito? Sana man lang napaghandaan ng aming mga kasama ang kanilang pagsalakay. Wala sanang mga namatay sa tanod ko. Dahil matagal na sila nanahimik. Ngayon lang ito nangyari. Kailangan pala ng malawakang pagroronda sa gabi para sa pagsugpo ng mga halimaw na yan. Isasama ko na sila sa listahan ng mga taong sakit ng ulo ng baryo. Nahuli na ulit ang mga tauhan ni Waldo sa iligal na pagpuputol ng kahoy sa bundok. Mabuti na lang at ako nakakita sa kanila. Dahil kung ikaw ang nakakita sa kanila, sigurado ko na butas ang kamay ng mga yon. Talagang bubutasin ko mga kamay nila. Tay, kung sakali, maging pantay na kaya ang batas? Hindi kaya sila pakawalan? Makahulugan ang tanong mo, Mara. Bakit? May alam ka bang baluktot na itinuwid ko? O tuwid na ibinaluktot ko? Tay, naninibago lang siguro ako. Saka, hindi ka naman ganyan makipag-usap sa akin dati. Kilala mo ko, anak. Hindi ako hunyangang pabago-bago ng kulay. Lalo na kapag tungkol sa kapakanan mo. Biglang napatingin si Lola Iska na kanina pang nakikinig sa pag-uusap ni Mara at Mang Aurelio. Tama na yan. Baka kung saan na naman mapunta ang usapan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Mang Aurelio, Mara at Lola Iska, umalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa labas ng bahay. Nanggaling yun sa mga pulis na kasama ni Mang Aurelio. Diyos ko, Aurelio! Maraming aswang kulob na nasa labas. Inaatake nila ang mga kapulisan mo. Sinasalakay na naman nila tayo. Dito lang kayo, Nay. Haharapin ko muna sila.
Mabilis na pumosisyon si Mang Aurelio sa gilid ng pinto nang binunot nito ang baril. Nakasilip itong nakatutok ang armas sa mga asong nasa labas. Nang magsimula ng magpaputok ng baril si Mang Aurelio, ay tinamaan nito ang aso na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Isinarado ni Lola Iska ang pinto at muling humarap kay Mara. Kailangan nating umalis dito. Masyadong maraming aswang na nasa labas. Tumakas na kayo, Nay! Isama niyo si Mara! Bilisan niyo! Tay, masyadong delikado. Sasama po ako. Huwag na! Kailangan niyong umalis! Sige na! Iwan niyo na ako dito! Sa likod kayo dumaan! Bilisan niyo! Hayaan mong sumama si Mara sa'yo, Aurelio. Hindi mo sila kakayanin. Pero sugatan si Mara, Nay! Kaya ko po, Tay. Hindi na hinintay ni Mara na sumagot pa si Mang Aurelio. Mabilis siyang tumakbo papunta sa labas habang hawak ang dalawang balisong sa tigkabilaan niyang kamay. At una siyang umatake sa mga sumusugod na aswang. Mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita ng dalaga ang nagkalat na dugo sa lupa. Maging ang mga aso na walang tigil sa pagngat-ngat ng laman ng mga wala ng buhay na katawan ng mga pulis. Naramdaman ni Mara ang pagsunod sa kanya ni Mang Aurelio. Napatayo ito sa kanyang tabi habang nakatutok sa mga aswang ang baril. Sakto rin na may isa pang pulis na natitira na gumagapang papalapit sa paanan ni Mang Aurelio habang hinaharangan ng palad nito ang nawakwak nitong tiyan. Sapo ang nakalabas na lamang loob. Inalalayan itong umupo ni Mang Aurelio pero binawian na rin ito ng buhay. Dahil sa nakitang eksena ay muling sinulyapan ni Mara ang mga halimaw habang abala ang mga ito sa paglapa sa mga katawan ng mga biktima. Nilapitan niya mga ito at malakidlat na pinagsasasaksak niya ang mga aswang gamit ang kanyang dalawang balisong. Bawat tamaan ng kanyang talim ay sa leeg ng aso bumabaon. Kasunod ng malalakas na pag-alulong ng mga aso dahil sa nararamdamang sakit. Ganon din ang ginawa ni Mang Aurelio. Gamit ang kanyang baril ay pinaputukan niya ang mga halimaw na sumugod sa kanila. Nasira na rin ang bakuran at mga tanim na gamot dahil sa bumabagsak na katawan ng aso. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Wala nga akong ginawa eh. Dahil ikaw na halos ang umubos sa mga kalaban. Anak, hindi ko alam na napakahusay mo na palang gumamit ng balisong. Saka ang galaw mo, parang kakaiba. Tay, mamaya na po tayo mag-usap. May dalawa pang natitirang aso. Mabilis ang pagtayo ni Mara para salubungin ng talim ang lumundag na aso. Kaliwat kanan ang ginawa niyang pagsaksak sa leeg nito. At nang bumagsak sa damuhan ay nagkikikisay na nanigas ang katawan nito. Parang nakukuryenteng unti-unting nasusunog. Ang isa pang natitirang aso ay bigla siyang nakagat sa braso. Ni hindi niya naramdaman ang sakit ng pagbaon ng pangil ng aswang sa kanyang laman. Sa halip, inundayan niya ito ng saksak sa pagitan ng mga mata at sa leeg. Kaya bumagsak ito sa damuhan. Lalapitan niya sana ang aso nang bumalik ang anyo nito sa pagiging tao. Kasama ng iba pang mga nilalang na tinamaan niya ng balisong. Anong ibig sabihin nito, Tay? Bakit sila naging tao? Dahil tao talaga mga aswang, anak. May kakayahan lang sila magpalit ng anyo. Biglang lumapit sa kanilang dalawa si Lola Iska. Hinihila ng matanda ang kamay ni Mara, papalayo sa mga katawan ng mga aswang. Lumayo ka sa kanila. Huwag mong titingnan ang kanilang mga dugo. Bakit po, Lola? Hindi po ako matatakotin sa dugo. Bilisan mo. Sumunod ka na lang sa sinasabi ni nanay sa'yo. Huwag ka na muna magtanong. Tangka na sanang hahakbang si Mara, pero bigla siyang natigilan nang makilala ang mga aswang na nakahandusay sa damuhan. Nilapitan niya ito at pinagmasdang mabuti ang muka habang nararamdaman niya ang paghila sa kanyang kamay ni Lola Iska. Tay, isa lang ang tiyak. Ang gumawa nito, Mara, huwag kang magbibintang. 3 ang namatay sa mga tao ko, Tay. 5 naman sa mga pulis ninyo. Bakit?
Natatakot ba kayong sabihin ko na ang gumawa nito'y tauhan ni... Hindi ako natatakot. Ang iniiwasan ko lang, magbintang ka ng walang sapat na batayan. Baka pagsisihan mo balang araw. May batayan ako, Tay. Anong batayan mo? Mas nilapitan ni Mara ang dalawang napatay niyang aswang, kaya't napasunod sa kanya si Mang Aurelio. Ganon din si Lola Iska. Itinuro niya ang muka ng mga lalaki. Ang taong yan, kung natatandaan ninyo. Yan ang nahuli kong kasama ng nagpuputol ng mga kahoy sa bundok. Ang isang ito naman ay tauhan ni Waldo, at siya rin ang dinala ko sa presinto nyo. Tao sila ni Gobernur. Tiyak na si Gobernur ang may kagagawa nito. Kung aswang ang kanyang mga tauhan, malamang na aswang din si Gobernur. At siya rin ang dahilan ng sunod-sunod na patayan sa lugar na ito. Natitiyak kong siya ang nagplano nito. Huwag mong tiyakin, anak. Hinuli mo si Waldo, kaya may dahilan siya para gantihan ka. Ito ang sinasabi ko sa'yo una pa lang. Hindi na ako nagkulang ng pagbibigay ng babala sa'yo. Pero Tay, hindi sila ordinaryong mga tao. Dahil sila'y mga aswang kulob. Paano mo nalaman ang tungkol sa pangalan nila? Ako ang nagsabi sa kanya, Aurelio. Alam na niya ang tungkol sa mga aswang. Nay, bakit na naman po kayo nakikialam dito? Karapatan niyang malaman dahil muntik na siyang mapahamak sa kamay ng mga aswang. Huwag na kayong magalit kay Lola. Ang dapat dito sa mga aswang na ito ay patayin o di kaya ay sunugin. Mara, may batas tayo na dapat magpasya. Huwag mong pangunahan. Kapitan ka lang ng baryong ito. Kapitan akong sumusunod sa batas. Pero sa mga aswang na yan, wala silang karapatang dumaan sa batas. Sumunod ka na lang, Mara. Dalhin sa munisipyo ang mga bangkay. Masakit na ang ganti ng katapatan, imbis na karangalan, kabiguan. Pati ba sa inyo, Tay? Hindi niyo ba talaga ako pakikinggan? Wala akong magagawa, Mara. Sumusunod lang ako sa order na nasa itaas. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari ang ganito. Hindi awa ang hinihingi ko, Tay. Katwiran. Tinalikuran ni Mara ang kanyang ama dahil masamang-masama ang loob niya, lalo pa nang muli itong magsalita. Simula sa mga oras na to, hindi muna ikaw ang kapitan dito. Isusurrender mo ang 2 balisong mo bukas. Ako muna ang uupo kapalit mo. Hindi pwede ang gusto nyo. Mamamatay na muna ako bago nyo makuha ang mga balisong ko. Akma na sanang tatalikod si Mara nang makita niya sa damuhan ang mga nagkalat na lamang loob, dugo at patay na katawan ng aswang. Bigla siyang nakaramdam ng gutom, pagkalam ng kanyang sikmura at ang kakaibang bango ng amoy ng sariwang dugo. Para siyang natatakam at inuutusang tikman ang dugo. Huwag kang lumapit sa kanya, Mara! Lumayo ka sa katawang yan! Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napatingala sa langit si Mara, kasabay ng pagluhod niya sa lupa. Sa harap ay ang wakwak na tiyan ng aswang dahil sa tama ng saksak niya dito kanina. Parang wala sa sariling dumapa si Mara sa tiyan ng aswang. Akma na sanang kakainin niya yon nang maramdaman ni Mara ang paghila sa kanya ni Mang Aurelio, pati na ang paglalagay nito ng posas sa kanyang kamay. Nagpalinga-linga si Mang Aurelio at Lola Iska sa paglalakad habang inilalayo siya sa katawan ng patay na aswang. Ipinasok siya ng mga ito sa loob ng bahay, saka diretsong ikinulong sa silid. Saka lang din nawala ang nararamdaman niyang gutom, napalitan ng matinding pagtataka at galit para sa kanyang ama. Tay, alisin niyo ang posa sa mga kamay ko. Hindi ako kriminal. Ano bang nangyayari sa akin? Lola, bakit hindi kayo magsalita? Sagutin niyo ang tanong ko. Buksan niyo ang pinto. Hindi namin alam kung paano pa namin ipaiintindi sa'yo ang mga nangyayari. Epekto lang yan ang kagat ng aswang. Kalimutan mo na kung ano naramdaman mo kanina. Diyan ka na muna sa loob ng kwarto bago ka pa makagawa ng kasalanan. Pilit na nagpupumiglas si Mara sa posas na nasa kanyang mga kamay, pero hindi siya makawala hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at nawalan ng malay.
May hinang yugyug sa balikat ang naramdaman ni Mara nang magising siya sa kwarto. Maayos na ang pagkakahiga niya sa katre. Wala na rin ang posas niya sa mga kamay. Nang maramdaman ng dalaga ang palad ni Lola Iska sa kanyang balikat. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Sinalubong niya ng matalim na tingin ang mga mata ng matanda. May mga luwa sa mga mata nito na hindi magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Nakaalis na ang iyong ama. Hindi ka na niya ginising dahil sa mga nangyari sa inyo kagabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Umalis po siya dahil umiiwas siya sa mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala, medyo masakit lang po ng konti ang mga sugat ko sa katawan. Ang mas masakit sa akin ay ang dibdib ko. Dahil sa galit, Lola. Alam ko may hindi magandang nangyayari sa aking katawan. Hindi ito isang simpleng kagat lang ng aswang. Si Aurelio, siya na lamang ang tanungin mo. Hindi pa po ba tayo uuwi? Para matanong ko na siya kung ano pa ang mga itinatago niyo sa akin. Kaya nga ginising na kita. Bumangon ka na dyan at isasara ko lang ang pinto at bintana. Huwag kang masyadong magpadala sa nararamdaman mo. Sandaling umalis si Lola Iska sa harapan ni Mara. Kaya muli niyang kinapa ang balisong sa kanyang bulsa. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang maramdaman na nasa kanya pa rin ang armas at hindi tuluyang kinuha ng ama. Nang maihanda ang sarili, ay lumabas na rin si Lola Iska para sumama papunta sa bahay nila sa gitnang baryo. Pagdating nila roon, ay halos pagtinginan sila ng mga tao. Nakarating na siguro sa kanila ang mga nangyari sa atin kagabi. Hindi ko rin po maiwasan ang hindi malungkot at mahiya sa mga nangyari. Habang ang mga tanod ko ay pinaglalamayan ngayon. Tapos ako buhay na buhay. Walang magawa kundi ang yumuko. Pagkatapos, hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ipinagpatuloy ni na Lola Iska at Mara ang paglalakad. Hindi inaasahan ni Mara na madadaanan nila ang pangkat ni Waldo. Nag-iinuman ng tuba sa tapat ng tindahan ni Aling Bella. Saktong pagtapat nila sa umpukan nito, ay biglang nagsalita si Waldo. Mara! Nakarating na sa amin na nangyari sa inyo kagabi na mga tanod niyong mayabang. Pati na ang pagpapalit sa iyo ng iyong ama. Hindi dumaan sa tamang proseso, oo. Ginamit ang pagiging ama niya sa iyo. Kawawa ka naman. Kawawa rin ang mga tanod na pinabayaan mo mamatay. Mas kawawa yung mga lalaking nasusugatan ng wala namang pakinabang ang ginagawa. Yung tipong sakit na ng ulo ng baryo, inutil pa sa serbisyo. Tara na, Mara. Huwag mo na lang silang intindihin. Awat kay Mara ni Lola Iska, pero naramdaman niyang umiinit ang mutyang nasa bewang niya. Kaya naman, dinukot niya ang 2 balisong sa kanyang bulsa at ipinakita niya sa mga ito kung paano niyang nilaro-laro ang kutsilyo. Tumabi muna po kayo, Lola. Ipapaliwanag ko rin po sa inyo ang gagawin ko. Apo, nakikiusap ako. Umiwas ka na sa gulo. Hoy, ikaw tanda. Umalis ka sa tabi ng apo mo. Kung ayaw mong kaladkarin ka namin, pabalik sa kubo mo, dun sa gubat. Natigilan si Lola Iska sa sinabi ni Waldo, kaya makahulugang napatingin ito sa mukha ni Mara. Ang alam niya ay walang nakakaalam sa kubo ni Lola Iska, kaya't paano nitong nasabi ang tungkol sa kubo. Isang palatandaang maaaring isa si Waldo sa mga halimaw na sumalakay sa kanila. Hoy, Mara! Huwag mo akong pakitaan ng balisong mo, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Pero alam mo, ginawa kang utu-uto na sarili mong ama eh. Alam naman yan tama ka, pero mas kinampihan niya ang gobernador na nanggigipit sa'yo. Palibasa, sip-sip yang si Mang Aurelio eh. Magkano ba natanggap niyang suhol? Pwede ba, Waldo? Kung walang lalabas na maganda dyan sa bibig mo, itiko mo na lang. Hindi ako katulad mo na parang tagak. Nakatungtong lang sa likod ng kalabaw, akala mo ikaw na ang nagmamay-ari ng baryong ito. Eh, buwisit ka pala eh. Nakikisimpatya lang naman ako sa'yo eh. Nang babara ka pa. Mara, apo, umalis na tayo. Huwag mo na lang silang pansinin. Basta dyan lang ho kayo, Lola. Alam mo, Mara, sa totoo lang, maganda ka sana eh.
Kaya lang, makita ko pa lang ang pagmumukha mo, kumukulo na kagad ang dugo ko. Ngayon lang ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Sa isang babae pa. Idagdag pa yung walang kwenta mong ama. Pagkatapos mabayaran tinalo kami. Pwede ba? Bawiin niyo ang sinabi niyo tungkol sa aking ama. Kung hindi, bubutasin ko talaga ang mga kamay niyo. At hindi ako nagbibiro. Nakakalokong ngiti ang itinugon ni Waldo sa nanggigigil na si Mara. Saka tumingin ito sa mga kasamang nagsisimula na ring lumapit sa kanya. Maging ang mga taong abala sa mga ginagawa ay napatigil at pinanood si Waldo kung papaanong bastusin si Mara. Hindi naman nagpatinag si Mara dahil alam na niya kung bakit umiinit ang mutya sa kanyang bewang. Malakas ang kutob niya. Sina Waldo ang mga aswang na sumugod sa kanila kagabi. Napansin niya rin ang sugat sa balikat ito. Palatandaang nagmula yon sa kanyang balisong. Gawa ng pag-atake dito ni Lola Iska. O mga kasama, paano ba yan? Bawiin daw natin ang mga sinabi natin kay Kapitana. Bawiin niyo dahil sinisigurado ko sa inyo na pagsisisihan niyo ito. Eh di ba bawiin? O sabay-sabay tayo mga kasama ha. Bibilang akong 3. 1, 2, 3. Inutil kang Kapitana! Tuluyan na ngang naubos ang pasensya ni Mara at binigwasan niya ng suntok ang muka ni Waldo. Sa ng palad nito, ang labing tinamaan, saka bumagsak sa lupa. Gulat na gulat ang lalaki sa lakas ng kamao ni Mara. Hindi nagtagal ay nagsimula na ring sumugod ang 5 nitong mga tauhan, pero pinaikot niya lang ang sipa sa mga muka ng mga tauhan ni Waldo, habang ang 2 balisong sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak. Halos hindi rin makapaniwala si Mara sa kanyang sarili nang isa-isa niyang tinignan ang nakabagsak na mga tauhan ni Waldo sa lupa. Mabilis na bumangon ng mga ito at napapahiyang tumingin sa mga taong nanonood sa kanila. Ang galing-galing talaga ng apo ko. Sige, baliin mo ang mga braso nila. Mabilis na bumangon si Waldo para umatake ng suntok kay Mara. Pero sinalo niya yon ng kanyang balisong na sumugat sa kamao ng lalaki. Gumanti siya rito ng sipa sa dibdib. 2 magkakasunod na suntok sa muka. At sa pagbagsak ng lalaki sa lupa, sinundan niya pa ito ng pagluhod sa dibdib nito. Sabay saksak ng balisong sa kamay ni Waldo. Tumagos ang talim sa lupa. Kasunod ang pagbulwak ng dugo sa sugat nito. Nang bunutin niya ang balisong, ay halos mapaihi sa short si Waldo nang dahil sa sakit. Malakas itong napasigaw habang namimilipit na hawak ang nabutas na palad. Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Wisit kang babae ka! Papatayin kita! Ginusto mo yan. Kulang pa yan sa 3 buhay na kinuha mo sa tanod ko. Parang natigilan si Waldo nang muling mapatingin sa mukha ni Mara. Nang makita ng mga kasamahan ni Waldo ang ginawa niya sa pinuno, ay mabilis siyang inatake ng mga ito. Pero sinalubong niya lang ng sipa ang muka ng mga tauhan ni Waldo. Sa kamalasan nila, kapag natutumba at bumabagsak sa lupa, sinusundan kagad ni Mara para butasin ang mga palad nito ng kanyang balisong. Napuno ng sigaw ang gitnang baryo dahil sa mga nararamdamang sakit ng palad. Habang namimilipit ang mga ito ng sakit ng kamay, ay nilapitan ni Mara ang nakahiga pa rin si Waldo. Kung ako lang, kaya kong palampasin ang mga sinabi nyo. Pero ang laiti ng ama ko, tatablahin ko kayo. Ibang usapan yon. Hayop ka! Pagsisisihan mo to! Si Mang Aurelio pala ang kahinaan mo ah! Makikita mo, malapit ka nang mawala ng ama! Ah, ganun ba? Tumayo si Mara at tinuntungan ang butas na palad ni Waldo. Halos mabingi siya sa ingay nang nagsisisigaw ito ng dahil sa sakit. Pero mas inikot-ikot pa niya ang kanyang paa sa pagdikdik sa dumudugo nitong kamay. Halos magwala na si Waldo, matanggal lang ang paa ng babae sa palad nito. Aray! Ah! Alisin mo ang paa mo sa palad ko! Baka karating to kay Gob! Sisiguraduhin ko mapaparusahan kang hayop ka! Tama na yan, Mara.
Umuwi na tayo! Saka lang din kumalma ang galit ni Mara nang hawakan siya ni Lola Iska sa kamay. Pinagmasdan niya ang mga tao na patuloy na nanonood sa kanyang ginagawa. Narinig pa niya ang bulungan ng mga kababaryo niya na ang tapang-tapang daw niyang babae. Walang kinatatakutan, maangas at sanggano kung magalit. Karapat dapat daw maging kapitana si Mara dahil sa galing sa pakikipaglaban at may prinsipyo. Iniwan ni Mara ang mga kalaban at umuwi sa kanilang bahay na malapit sa simbahan. Gabi na nang umuwi si Mang Aurelio sa kanilang tahanan, pero halos masira ang pinto nila sa lakas ng pagkakasipa ng paa ng kanyang ama. Nagsisisigaw at galit na galit. Indikasyong nakarating na rito ang nangyari sa kanila ni Waldo. Siguro ay idinimanda siya ng lalaki. Dito naman niya ipinagtapat ang mga natuklasan niya tungkol sa pagkatao ni Waldo at alam na rin yun ni Lola Iska. Maging ang mga tanong niya sa ama ay karapat dapat na rin itong sagutin. Tay, Diretsong pumasok si Mang Aurelio papalapit sa kinaroroonan na nakatayong si Mara. Dinakot nito ang damit niya at galit na inilapit sa mukha nito. Nanlilisik ang mga matang sinalubong ni Mara ang tingin ng ama. Ano ba to, Mara? Ha? Nanggulo ka raw kina Waldo. Ginamit mo pa raw ang pangalan ko. mali ang balitang nakarating sa inyo. Hindi ako nanggulo at hindi ko gagamitin ang pangalan niyo, Tay. Tama na. Tama ng pangangatwiran mo. Mabuti pa. Para sa ikabubuti mo, umalis ka na sa baryong ito. Isama mo si Nanay Iska. Mahal ko ang San Isidro at hindi ko magagawa ang sinasabi niyo. Ang sinasabi ko, para sa kapakanan mo. Ang kapakanan ng San Isidro ang iniintindi ko. Ang pagprotekta sa kabundukan natin. Yon ang totoong layunin ko. Pati na ang pagpuksa sa mga aswang kulob. Pasensya na, Tay, pero hindi ako susunod sa gusto nyo. Bibigyan ko ng katarungan ang nangyari sa aking ina at sa mga kapatid ko. Matapang ka, Mara. Masyado kang matapang. Ang sinasabi ko'y katwiran, Tay. Hindi katapangan. Pag nadungisan ang pangalan ko sa kakagamit mo, ako ang makakalaban mo. Bilang anak mo, hindi ko po inaasahang ganyang kaliit ang tingin nyo sa akin. Patutunayan ko sa inyo na kahit babae ako, magagawa ko silang pigilan. Maging kayo, Tay. Iginagalang ko pa naman kayo at inaasahan ko na sa oras ng aking kagipitan, kayo lang ang malalapitan ko. Dapat sana ipagtanggol nyo ako tulad ng gagawin ko kapag may papatay sa inyo. Ako muna ang mauuna bago po kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Tay. Hindi inaasahan ni Mara ang gagawin ni Mang Aurelio nang bigla siya nitong bitiwan sa damit at humugot ng baril sa bewang, sabay tutok sa kanyang noo. Umalis ka na, Mara. Bago ko butasin ang bala ang ulo mo. Kahit anak pa kita, kaya kong ubusin ang bala ko sa katawan mo. Kung papatayin ka rin naman ng ibang tao, ako na mismo ang papatay sa'yo. Masyado ka na matapang. Bato na ang puso mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ako kung bakit ko to ginagawa. Lumayas ka na sa pamamahay ko! Sige, Tay, iputok nyo. Para kumalat ang utak ko sa bahay na ito. Ang bahay na dating puno ng saya, ang bumuo sa pagkatao ko. Sige, Tay, kalabitin nyo na ang gatilyo. Kayo po ang matigas dahil bato ang puso nyo. Pakiramdam ko ako lang ang nawala ng pamilya. Hindi kayo, Tay. Ang laki niyong duwag. Diyos ko, Aurelio, ibaba mo ang barel. Huwag mo itutok sa anak mo. Huwag kayong makialam dito, Nay. Sumusobra na ang batang ito Alam ni Mara na nabigla lang ang kanyang ama sa naging desisyon ng pagtutok nito ng baril sa kanya dahil nanginginig ang kamay ni Mang Aurelio. Pakiramdam ni Mara, biglang tumigil ang oras. Parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib ang tingin na yon ng kanyang ama. Dahil hindi nito magagawang iputok ang baril, ipinalo nito ang armas sa kanyang muka. Napailing na lang ng kanyang muka sa kabilang direksyon kahit naramdaman na niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang labi. Muli siyang tumingin dito at mas lumapit sa kanyang ama.
Iniangat niya ang baril nito at itinutok ni Mara sa sarili niyang noo. Hindi yan ang inaasahan kong gagawin nyo, Tay. Para malaman nyo, may isa kayong anak na lalaban para sa inyo. Para sa pamilyang pinatay ng sinasamba mong gobernador. Iputok nyo! Madilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Dahil ang ama ko mismo ang unang nanakit sa akin. Kapag napatunayan ko na may itinatago kayo sa akin, uusigin kita, Tay. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung anong meron sa inyo at pilit yung iniiwas ako sa mga taong sumisira ng kabundukang ito. Sabay talikod niya sa harap ng kanyang ama. Kasunod ang pagbagsak ng kanyang mga luha dahil sa matinding galit. Apo, saan ka pupunta? Mag-iisip-isip po muna para mas maintindihan ko kung bakit nagkakaganyan si tatay. Madilim ang anyo na lumabas ng pintuan si Mara. Walang tiyak na pupuntahan. Habang naglalakad, bumubuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na sinaktan siya ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Mara, ay hindi niya napansin na nasa lugar na siya kung saan namatay ang kanyang mga tanod. Kaya lang, nang makita niya ang baboy ramo na nagdudukal sa lupa, bigla na naman siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Matinding pagkagutom na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Tuluyan nang hindi na kontrol ni Mara ang nararamdaman. Mabilis niyang sinunggaban ang baboy ramo at agad na kinagat ang hayop sa leeg. Dahil sa lakas at bagsik ni Mara, mabilis niyang nabutas ang leeg ng hayop gamit ang kanyang matatalas na ngipin. Nagpupumiglas ang baboy sa kanyang kamay pero wala itong nagawa kundi ang magpaubaya. Habang sinisipsip niya ang dugo ng baboy, ay naramdaman niya sa lalamunan ang matamis na lasa nito. Walang kasing sarap na pakiramdam niya ay nawala ang kanyang gutom. Binitiwan ni Mara ang katawan ng baboy, saka nagtatakang nagpalinga-linga sa paligid sa takot na may ibang taong nakakita sa ginawa niya. Anong nangyayari sa akin? Diyos ko! Isa ba akong aswang? Muling sinulyapan ni Mara ang nangihinang baboy na nakahiga sa lupa. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang pagkakakagat niya sa leeg nito. Kung nagkataong may pangil siya, maaaring napatay na niya ang kaawa-awang baboy. Habang nagtataka, biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Yan ang dahilan kung bakit pinalalayo kita sa dugo ng mga tanod. Dahil hindi mo mapipigilan ang paglabas ng dugong aswang mo, Mara. Paano po ito nangyari, Lola? Bakit ngayon nyo lang ito sinasabi? Gulong-gulo ang isip na napasabunot sa sariling buhok si Mara. Maya-maya pa ay nagulat siya sa nagsalita sa kanilang likuran ni Lola Iska. Kumusta ka, Mara? Ang kapitana ng baryo ay may madilim na lihim pala. Isang halimaw na nagbabalat kayo. Akala ko kung sinong malinis. Ang tapang naman ng hiya mo. Ang kapal na mukha mo magpakita sa akin. Ikaw ang nag-umpisa ng gulo kaya nasira ang buhay ko. Kayo ang aswang na sumisira sa kabundukang ito. Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Bakit kayo naririto? Nakarating sa akin ang kayabangan ng kapitanang ito. Talagang gusto kong banggain. Pero teka, punasan mo muna ang dugo ng baboy ramo sa labi mo. Hindi bagay sa'yo. Pareho lamang tayo. Alam kong aswang ka rin. Kaya lang malas mo ngayong gabi dahil ito na ang magiging katapusan mo. Ikaw ang nag-umpisa nito. Hindi ako. Ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Ako lang ang tatapos. Kaya kung ako sa'yo, luluhod na ako at hihingi ng patawad. Alam mo naman, kaya kong sagutin ang buhay mo ngayon. Maliligtas kita, basta't mangako kang aanib ka sa akin. Sa Diyos lang ako lumuluhod. Hindi ako lumuluhod sa masibang buhayang katulad mo. Hindi rin ako umaanib sa masasamang tao na kagaya mo. Uy! Banal na aso, santong kabayo, ha?
Maya-maya pa ay dumating na rin ang grupo ni Waldo. May benda ang kamay nito na binutas ni Mara ng balisong. Dahan-dahan siyang dumukot ng armas sa kanyang bulsa at umatras papalapit kay Lola Iska. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mutya sa kanyang bewang, kaya nasisiguro niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap, kundi katulad niyang kampundin ng kadiliman na mas piniling maging masama. Galit na iniumang ni Waldo ang hawak nitong kutsilyo kay Mara. Loko pala to eh! Dito pa lang, gigilitan ko na ng leeg ang babaeng to! Konting lamig ng ulo, Waldo. Konting lamig. Hindi pa nga magaling ang sugat mo sa kamay eh. Babae lang yan, Waldo. Ibaba mo na kutsilyo. Huwag ka naman masyado magpasikat. Tigilan ninyo ang apo ko. Lalong-lalo ka na, Dario. Baka pagsisihan mo lang sa huli ang gagawin mo. Hindi ko naman siya ipapapatay, Lola Iska. Gusto ko munang maghirap siya. Katulad ng ginagawa ko sa pamilya nyo. Malapit nang mawala ang lahat sa iyo, Mara. Kabayaran ito sa lahat ng pagtataksil sa akin ng iyong ina matapos niyang sumama sa iyong ama. Tama na. Walang alam si Mara sa naging relasyon mo kay Laura. Ang sakit naman. Pinaglihiman ka pala ng sarili mong pamilya, Mara. Hindi ko naman na sana kayo pakikialaman pa ng iyong ama. Kaya lang, pati ba naman negosyo ko ay sisirain nyo? Kayo itong unang sumira ng buhay ko. Gawin niyong mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay nasayo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataong patayin ka, ikaw ang luluhod para sa buhay mo. Huwag kang mainip, Mara. Huwag kang mainip. Hindi ang isang tulad mo ang papatay sa akin. Hindi mo ako kilala. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang luluhod sa harapan ko. Kung hindi ako iniwan ni Laura, buhay pa sana siya ngayon. Iiwan ka talaga ni Laura dahil nalaman niyang isa kang halimaw. Nakita ka niya kung paano kumakain ng laman loob ng tao. Wala kang kasing sama dahil sa kasakiman mo. Sinadya mong ipakalbo ang kabundukang ito para bumaha at mamatay ang dati mong asawa. Hindi nga naman ibibintang sa'yo ang pagkamatay nila. Pero alam mo bang yun din ang pinakamalaki mong nagawang pagkakamali? Hindi agad nakapagsalita si Mang Dario, pero umatake na kagad ng saksak si Waldo. Wala na itong pakialam sa kung anong nakaraan ng gobernador. Ang mahalaga dito ay makaganti kay Mara. Pero nasalag ni Mara ang kutsilyong hawak ni Waldo nang gamit niyang balisong. Biglang nagkagulo sa gitna ng kagubatan. Nagulat na lang din si Mara nang makita ang nagliliwanag na mutya sa kanyang bewang. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Dario nang makita rin ito ang mutya sa bewang ni Mara. Pero naging agresibo si Waldo na makaganti sa dalaga. Kahit nararamdaman ito ang sakit ng sugat sa kamay, ay mas nanaig ang galit nito sa dibdib para kay Mara. Sabay-sabay na nagpalit ng mga anyo ang mga tauhan ni Waldo. Naging isang mabangis na malalaking asong gubat. Panay ang pag-angil na ikinakaskas pa ang unahang paa sa lupa. Ganoon na rin si Mang Dario na nag-anyong pinakamalaking taong aso. Mapupula ang mga mata. Tumutulo ang laway na biglang lumukso sa kanyang kinatatayuan. Samantalang si Mara naman ay pilit na pinoproteksyonan si Lola Iska. Mamamatay kayong lahat! Mula sa malakas na pagsigaw ay sumerko-serko sa ere si Mara at pinagsasasaksak niya ang leeg ng mga aso. Malalakas ang angil na bumabagsak ang mga ito sa damuhan habang nagkikisay. Bawat wasiwas ng kutsilyo ng dalaga ay may tinatamaang nilalang. Natakot ang lahat ng mga aswang nang biglang bumalot sa katawan ng dalaga ang maliwanag na ilaw na nanggagaling sa kanyang mutya. At kahit anong gawin nilang pag-atake kay Mara, ay hindi yun tumatalab sa katawan niya. Lahat ay napaatras, nagtataka sa kapangyarihang taglay ng dalaga. Si Waldo na hindi nakatiis ay muling sumugod sa dalaga. Inundayan nito ng saksak si Mara sa tagiliran, pero parang bato ang katawan ni Mara na hindi bumaon ang talim. Kaya sa pag-ikot ni Mara para gumanti kay Waldo,
bumaon ang dalawa niyang balisong sa dibdib nito. Napaluhod sa lupa si Waldo habang hindi makapagsalita sa sobrang sakit. Hindi ako nagbibiro sa mga nakakalaban ko. Mamamatay ka ngayon sa mga kamay ng mga kababaryo mo. Sila ang hahatol sa inyo. Iniwan ni Mara ang nakaluhod na si Waldo at si Mang Dario naman ang kanyang hinarap. Umaatras na sana ito para tumakbo, pero nilundagan ni Mara ang matanda at sinuntok sa tagiliran. Para sa aking ina at kapatid na pinatay mo! Kaliwat kanan ang pinakawalang suntok ni Mara sa lalaki. Sabay saksak niya ng kanyang balisong sa dalawa nitong kamay dahil gusto niyang pahirapan ito ng dahan-dahan. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating bigla si Mang Aurelio kasama ang mga kapulisan nito. Maging ang natitirang tanod niya, pati ang ilang mga kababaryo niya na may mga dalang 2x2 na panghampas. Pero wala nang mga inabutang buhay sa mga tauhan ni Waldo at Mang Dario. Ang dalawa na lamang ang natira sa laban. Parehong nakaluhod. Akma na sanang isasaksak ni Mara ang balisong sa leeg ni Mang Dario nang biglang sumigaw si Lola Iska. Wag! Huwag mo siyang patayin, Mara! Ama mo siya! Anak ka niya kay Laura! Huwag kayong gumawa ng kwento para lang hindi ko ituloy ang pagpatay sa kanya. Siguro naman ay sapat ng patunay na pareho ang inyong pagkatao. Pareho kayong aswang. Dahil mag-ama kayo. Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Totoong minahal ka ni Laura. Buntis na siya na sumama sa akin. Hindi niya lang matanggap na isa kang aswang. Totoo ang sinasabi ni Aurelio, Dario. Anak mo si Mara. Hindi ko matatanggap na ama ko siya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niya kay nanay at sa mga kapatid ko, walang kapatawaran ng ginawa niya sa pamilya ko. Kaya ba, palagi ninyo akong pinapagalitan, Tay, kapag sangkot ang halimaw na to? Wala akong ama na katulad niya. Wala akong amang halimaw. Dahil sa anyong aswang nila Mang Dario at Waldo, bumakas din ang galit sa mga mukha ng mga tao na nawalan din ng pamilya dahil sa gobernador. Dahil sa salapi, sila ang mga halimaw na pumapatay sa atin. San Isidro, hatulan niyo sila. Kayo ang batas. Kayo ang dapat na magpasya. Inyo ang baryong ito na unti-unti nilang sinisira. Huwag niyo siya sundin. Nababaliw siya. Hindi siya ang batas. Isa rin siyang aswang. Katulad namin siya. Hindi na napigilan ni Lola Iska at Mang Aurelio ang taong bayan nang sumugod ang mga ito sa kinaroroonan ng mga nakaluhod na aswang kulob. Pinagtulungan nilang hampasin ng kahoy ang dalawang aswang habang maririnig nila ang malakas na sigaw ni Waldo at Mang Dario. Nak, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kaya naman ako naging ganito. Dahil akala ko niloko ko ng iyong ina. Hindi na natapos ni Mang Dario ang sasabihin nito nang pagtulungan itong hampasin ng kahoy sa katawan ng taong bayan. Pero iba pa rin ang bugso ng damdamin, kaya pinigilan ni Mara ang mga tao na saktan ng kanyang ama. Saka lang din tumigil ang taong bayan nang halos madurog na ang katawan ni Waldo, samantalang si Mang Dario naman ay nakahiga, duguan ang ulo at halos madurog ang kamay. Mahina ang paghinga nito dahil sa tama na mga palo sa katawan nito. Pumatak ang luha ni Mara nang tignan ang sinapit ng totoo niyang ama. Mabilis rin ang paglapit sa kanya ni Mang Aurelio at Lola Iska. Umiiyak ang mga ito sa sinapit ng kapalaran ng gobernador. Patawarin mo kami, Dario, kung inilihim namin sa iyo ang katotohanan. Lalo na sa iyo, Mara. Pero tadhana na ang gumawa ng paraan para magtagpo kayong mag-ama. Kahit hindi nagsasalita si Mang Dario, ay pumatak naman ang luha nito sa mga mata. Hindi na nga nakayanan ni Mara ang sakit ng kanyang dibdib nang makitang nag-aagaw buhay
ang kanyang ama na si Mang Dario. Pasubsob siyang yumakap sa kanyang ama habang umiiyak. Ang mga tao naman ay isa-isa ring umalis pabalik sa kani-kanilang mga tahanan. Kaya't hindi na nila nakita kung paanong binuhat ni Mang Aurelio si Mang Dario para gamutin ang mga sugat nito. Si Mara mismo ang gumamot sa mga sugat ng ama gamit ang likidong may babad ng buhok ng kabayo sa garapon. Ginaya niya ang panggagamot ni Lola Iska sa kanya. Ang gamot na nasa garapon ay para lang sa mga sugat ng mga aswang kulob. Sana ay makaligtas ang iyong ama, Mara, at maitama niya ang mga nagawang pagkakamali. Rin mo ko, anak. Hindi ko na kasi alam kung paano kita mapipigilan. Kaya nasaktan kita. Huwag po kayong humingi ng tawad, Tay. Wala po kayong kasalanan. Ngayon lang naging malinaw sa akin na minahal ninyo ako at pinoprotektahan. Salamat po, Tay. Matagumpay na nagamot ng likidong may babad ng buhok ng kabayo si Mang Dario. Ilang araw din ang tinagal ng pagpapagaling sa mga sugat ni Mang Dario at tuluyan na ngang tinalikuran ni Mara ang pagiging kapitana ng baryo ng San Isidro. Magmula noon ay wala nang naging balita ang mga taga-baryo sa mag-amang aswang kulob. Maging sina Lola Iska at Mang Aurelio ay naglaho na parang bula sa baryo. Pero alam ng mga tao na nasa lugar lang ang mag-ama. Sa baryong walang nakakakilala dito dahil may mga kumakalat pa ring balita tungkol sa babaeng may tangan ng 2 balisong na madalas mambutas ng palad sa mga masasamang loob. Natigil na rin ang iligal na pamumutol ng mga puno sa kabundukan at muling bumalik ang katahimikan sa buong baryo ng San Isidro.